So, tingnan nyo to Oh. So, wait. Ayusin natin to. Nadoble na naman. Nadoble. Ito ata yan. Okay, tama. Tama, okay. So, sabi dito, basahin natin ang sabi dito. Yan. Tama ba yung pagkano ko? Okay, tama pala. Senate President Vicente Soto III is not happy with Senator Bato de la Rosa's absent and failing to defend the 2026 budgets of the government agencies assigned to him by the Senate Finance Committee. So, apektado na po yung pinakatrabaho ni Bato de la Rosa. Walang yan to, no? Bobo na nga, pabaya pa, pala absent pa. Di ba? Sabi pa dito, continue natin. Video na pala. Tandaan natin mga kababayan, no? Ilang araw ng absent si Bato? From November 17. So, 17 days? Magti 3 weeks na po. Mga kababayan, wala pa ring penalty? Wala pa ring punishment? Magtatatlong linggo na nga pong absent si Bato? Sabi niya dito, tingnan niyo to. Play natin. SP yung kay Senator Bato lang, nagpaalam po ba siya na absent siya even budget daily? Hindi, walang, he has nothing in that. He has not gotten in touch with me since the break. So is that okay na hindi niya nadedefend? The chairman, Senator Sherwin Gatchalian will take over. Yes, siya naman ang chairman. Alam niyo mga kababayan, no? Ito nabalita ko na to sa inyo nung last week pa Nagpatay po ng cellphone si Bato. Hindi talaga siya makontak kahit sino. Actually, tinatawagan po siya ng News 5. Hindi po siya makontak. Kasi gusto na nga pong interviewin si Bato ng mainstream media, hindi po siya makontak. Ngayon, dito po sa interview niya kay Tito Soto, pati pala yung cellphone niya sa Senado, na ginagamit niya sa Senado, sa trabaho niya, nakapatay din. Kasi hindi makausap ni Tito Soto kahit sa cellphone Kasi, di ba, natural naman po sa isang senador na maraming cellphone. Di ba, cellphone pang personal, cellphone sa Senado, cellphone sa media. Madalas ganyan yung setup Di ba? So, ngayon, nung nakaraan na po talaga natin alam na hindi po makontak ng mainstream media si Bato. Ngayon, pati pala Senado hindi siya makontak. Tapos ang malupit dito, mga kababayan, yung bahay po niya sa Davao City, wala rin po siya doon. At meron din po siyang bahay sa may Silang Cavite. Yung Forbes Park sa Silang Cavite, wala rin po siya doon. So nasan si Bato? Sabi nga po ni Torion nung November 11, si Bato nga daw po hindi nagtatago. Sinungaling talaga si Torion. Paano na ngayon? 3 linggo na, hindi pa rin nagtatago? Ang mahirap dito, baka tumakas na to. Mga vice chairman lang sila What do you make of it, SP, na hindi siya nagpaalam? Pwede po yun, SP? Yeah. Malalaki na sila. It's their own lookout. Absent siya? Yun ang party. Yeah, absent yun. From November 10, November 11. Is that okay na hindi nila na-defend yung agency na dapat nire-defend nila? Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun. In the first place, dapat hindi ka nagsenador. Ayun lang yun. No, hindi, mali pala. In the first place, dapat hindi ka pumatay ng tao. Mamamatay tao ka kasi Bato. Tandaan nyo, ang punot dulo nito mga babayan, kasi nga po, naging aso-aso yan si Bato ni Digong. Gano'n, no? Lahat pong itong kinakarap ni Bato ngayon, lahat po yan, nangyari dahil po sa pagiging sunod-sunuro niya sa kay Bato, ay kaya kay Digong. Di ba? Kaya po nakakaganyan ngayon, nakanda hetot-hetot ngayon itong si Bato dahil po sa pagiging aso niya kay Digong. Mamatay tao kasi.
Kung hindi mo naman, kung kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. So, I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Siya na bahala kung anong gagawin niya. Walang mga sanction for long absences. Wala naman. O yan sinasabi ko, di ba? Walang punishment, walang sanction kapag yung senador absent. Sabi ni Tito Soto yon. O, base po yan sa Senate rules. So, baguhin niyo po yung rules ninyo. So, parang gano'n, no? Mula po nung nabuo yung Senado, nung panahon nga po ng konstitusyon natin, no, ni Cory Aquino, wala talagang nakaisip na paano pag-absent yung senador? Hindi nga, di ba? No, sa ilang dekada yon, 1987 Constitution. Mula nung nabuo yung Senado hanggang ngayon, wala man lang nakaisip na senador na anong gagawin natin pag may absent na senador? Well, dapat baguhin nyo yan. Hindi pwedeng ganyan yan. Tayo nga mga kababayan, tayo di ba? Tayo. Pag tayo pumasok sa trabaho natin, pag tayo late, may kaltas. Di ba? Lalong-lalo na sa SM. Nagtrabaho ko dati sa SM Di ba? Malit yan ng break. Ng minuto, kaltas. Di ba kaya ang ginagawa ko nun dati, hindi na ako nagpa-punch. Sorry. Ganun ginagawa ko dati. Pag alam kong late ako, hindi na ako nagpa-punch. Kasi mangyayari lang nun, failure to punch. Mas okay yung failure to punch kaysa late. Ganun, oo. Kapag kayo po ay absent sa trabaho natin, walang sweldo. Paano tong putangan ng bato na to? 300,000 ang sweldo nito kada buwan. So 10,000 pesos every day. Tama, di ba? O 300 alam ko sweldo ng senador mga 300 megit 320 ata kung di ko nakakamali. So mga 10,000 mahigit. No? O di ba tingnan niyo ang laki-laki ng sweldo 10,000. 10,000 kada buwan. Kada araw 300,000 a month. Puta, bayad pa rin? 3 linggo ng absent, bayad pa rin? Oh. Wala naman. I do not recall anything to that effect. But I will check. I will look at it. Wala siyang Meron ako mga namimiss sa rules. Wala siyang hininging tulong despite yung posibleng paglabas ng ICC warrant. Wala. He's not gotten in touch with me from the day that we adjourned before the break. Kita nyo from the day they adjourned from the break. Alam nyo, nakakatawa kasi dito kay Bato. Galing po silang break. No? Kababalik lang po nila noong November 11. So, galing na ang break. Hanggang ngayon, hindi pa rin pumapasok. At hindi daw po siya nakikipag-contact kay Senate President. No, di ba? Alam nyo, pag isubiri to, ano to? Hindi sa akin kumpara ko Kapag kay Zubiri to, hindi pwede itong ganyan, yung absent. Hindi pwede kay Zubiri yan. Naalala nyo nangyari kay Bong Revilla? Di ba kaya nga napalitan yun si Zubiri Nung si Bong Revilla ang gusto mag-zoom. Di ba tapos nung pumasok si Bong Revilla, pilay-pilay, nagalit pa si Zubiri. Kasi ang gusto niya nga perfect attendance ng mga senador. Di ba isa yun sa mga dahilan kung bakit nga po natanggal si Zubiri nun. No? Pinagtulungan siya ng mga ng mga actors black nun. O di ba? Kung kay Zubiri, kasi ayun na nakita natin di ba? Kay Zubiri, hindi pwede yung ganyan. Tito Sen. Yung wala absent, hindi pwede. Si Bong Revilla nga, nag-zoom, hindi pinayagan Nag-zoom meeting, hindi pinayagan Lalo pa kaya ito, na 3 linggo ng absent. Oh. Will be safer here considering that you will not allow arrests made in the Senate halls? Your guess is as good as mine. Thank you, SP. No, so wala. Wala tayong magagawa dyan. So ngayon, dahil po sa interview po na yan ni Tito Soto, marami tayong natutunan dito. Marami tayong nalaman. Unang-una, wala palang rules sa Senado na pag absent ang isang senador, walang sanction, walang punishment.
Di ba? Wow! Gulat ako dun ha. So, walang nakaisip sa loob ng apat na dekada, walang nakaisip na gano'n, na posible mangyari yon na paano pag umabsent yung senador. O, di ba? So, dapat nila baguhin yan. Sinasabi ko na nga kanina eh. So, nalaman din po natin na si Bato de la Rosa, no, talagang, parang patay na. Tingnan niyo, si Bato parang patay na, no? Parang hindi na po talaga natin mahagilap eh. Hindi mahagilap ng media. Hindi mahagilap ng Senado. Hindi mahagilap ng taong bayan. So ano yan, patay na ba yan? Oh, baka mamaya nakatakas na yan. Diba? Tapos ang malupit dito, mga street race tuloy. Wala pala ako sa channel ko. At ang malupit dito, mga kababayan, diba? Tayong taong bayan na kapag hindi nagtrabaho, may kaltas sa sweldo, walang sweldo. Si Bato, tuloy-tuloy lang po yung sweldo kasi sabi nga po ni Tito Soto, walang sanction. Pag absent ang senador, walang sanction. Napaka-unfair naman. Come on. Pero tulad yung sinabi ko nga kanina, wala namang ibang dapat sisihin dito si Bato kundi sarili niya. Kasi po, mamamatay tao po siya. Putangin na mo ka, anong panahon ni Digong ang tapang-tapang mo. Akala mo ikaw yung hari ng Pilipinas na kapag ikaw bumabaril ka ng tao, no, pag nagpapatay ka ng tao, akala mo pumapatay ka ng pusa. Tingnan nyo, di ba, anong panahon ni Digong, mga kababayan? Araw-araw, ilan namamatay? Daan-daan, libo-libo. Kaya nga inabot ng mag-ilan, ng almost 30,000 yung mga namatay eh. Oh, paano kasi, pag pumatay ng tao, akala mo pumapatay ng pusa? Akala mo pumapatay lang ng pusang kalye? O kayo ba? O kayo, 179 tayo. Kayo ba kaya nyo pumatay ng pusa? Wala, bibigyan ko kayo ng barel. May nakita kayong pusa dyan sa kalsada. Wala namang ginagawa. Nagkakamot lang ng itlog, di ba? Kunwari lang, o tapos bilang mo babarilin. Magagawa nyo ba yon? Buta tayo nga matinong tao eh. Sa pusa nga, di natin magawa eh. Sa tao pa kaya. Ganyan po ka walang hiyatong gagong Bato de la Rosa po na to. Tapos ang ending, takot pala. Di ba? Kaya nainis ako sa mukha niyan, sa totoo lang eh. Sarap sampalin ng mukha niya ni Bato eh. Nung panahon ni Digong, alam nyo, na overtime na naman ako nito. Alam nyo yung panahon ni Digong, nung naalala ko to naalala ko nung SONA. Nung SONA. Sabi ni Duterte sa unang-unang SONA niya, tuloy ang patayan, tuloy ang drug war. Putay, mukha ni Bato, nakangiti eh. Yung palakpak niya, ganun eh. Papatay na ako ng tao! Ganun yung mukha ni Bato eh. Di ba? Puta, inis talaga ako noon. Sabi ni Digong, itutuloy natin ang drug war. Kayong mga addict, kayong mga pusher, malapit na kayong mawala sa mundo. Puta, palakpakan yung mga gago. Puta, yung SONA, palakpakan. Pati yung mga congressman dati na gustong-gusto yung tukang, ngayon ayaw na. Palakpakan din po sila. Si Bato, yung mukha ni Bato. Yung mukha, gana. Putang, natutuwa kayo? Papatay kayo ng tao? Ha? Talaga? Kayo nga, subukan. Kayo ba nakapatay na ba kayo ng pusa? O sila malupit. Tao talaga.